na pinamagatan po na The Critical Elements of True Worship. Okay. Yan po yung title po ng ating pag-aaralan. We will base our text from Romans chapter 12, verse 1 and 2. To be honest po sa inyo mga kapatid, I'm privileged po na makarinig din po ng mga teaching from other pastor. So, kumbaga yung credit po, binabalik ko po sa kanila. As I hear and listen and read yung mga teaching po ng ibang mga pastor. At the same time, sa pag-aaral na rin po ng Word of God, kaya yun po yung pinagsama-sama po natin. So, just to name a few, like yung kay John MacArthur po na kanyang teaching. So, sabi ko, laman naman itong kaalaman na ipinapaalam sa akin. So, maganda rin na malaman din po natin to know the truth from the Word of God. Kaya wala po sa akin, kundi sa kanila po. Yung credit, wala po ako. Zero po ako doon. Okay. So I repeat the message, or the title of the message this evening is about the critical elements of true worship. The word critical means essential. Okay? Essential or crucial or important elements, parts, okay, or components of true worship. Then, going back dun sa worship po kanina, nantig po ako dun, nag-strike po sa akin yung phrase na araw-araw ako ay sasamba. Meaning, 24/7 ng isang Kristiyano ay ganun po yung estado ng kanyang espiritu, is to worship the Lord. Yun po yung mensahe po para sa akin po personally, nung kanta po na inawit po ng ating mga kapatid po kanina. Alright, so just to make some clear, to give some background, nung pong ating lesson, ay nais po natin na ibigay yung definition po ng salitang worship. This is not new to us. Yun po naman ang totoo, yung pagsamba. Pero nais po nating tingnan, ano po ba yung mga nagbibigay ng udyok, ng motivation para sa atin na tayo sumamba. At saan ito nagmumula? So ang salitang ang tunay na pagsamba, sabi, the true worship from GodQuestion.com, galing po sa kanya to, is the acknowledgement of God and all His power and glory in everything we do. Ito ay tunay na pagkilala sa Diyos. Pagkilala sa Diyos, ibig sabihin ay ang isang tao, isang Kristiyano, yung isang born again na Christian, must know God. Yun po yung unang sinasabi po ng definition. We have to acknowledge, we have to know who is God. Kaya inaaral po natin yung Word of God. I mean, yung salita ng Diyos. Yung salita niya, sa kanyang salita. So makikilala natin ng Diyos dahil sa salita niya. I mean, dahil sa kanyang sinasabi sa banal na kasulatan. We have to acknowledge the Lord, all His power. Ibig sabihin, since ang Diyos is the all-powerful God, so nakikilala natin ng Diyos ayon sa kanyang, hindi lang sa pangalan, ayon sa kanyang mga ginagawa. Ayon sa kanyang mga wondrous things na ipinapahayag araw-araw. So nandun yung estado ng tunay nating pagsamba sa Kanya. Ayon sa kanyang mga pinapahayag, inilalahad, ipinapaabot sa lahat sa atin. And also, the true worship is not only acknowledgement of God and all His power and glory in everything we do. Meaning, sa lahat ng ating mga gawain, personally na ginagawa natin, externally, internally, ito ay inaalayan natin ng pasasalamat, pagsamba, papuri. Sukdulang pagsamba sa ating Diyos dahil sa kanyang ginawa, with or without music. Okay. So, yun po yung ilan sa mga titingnan po natin later, yung mga issues about worship. I mean, sa true worship. Okay. And another thing na we have to understand and to remember, mga kapatid, that the highest form of worship is obedience. Okay? Ang tunay, ang isa sa mataas na anyo ng papuri o pagsamba ay ang pagsunod. Of course, sa Word of God, sa salita ng Diyos. Okay? Yun po yung pinakamataas na anyo ng pagsamba ay pagsunod sa Diyos. Obedience. Okay? Total obedience ng Kristiyano. Alright. Then, so we do some research also
about the word worship from New Testament Greek word, yung salitang worship o pagsamba ay galing sa Greek word na ang tawagin ay proskuneo. Proskuneo. Kapag binigyan natin ng translation sa English, meaning it means to fall down before or bow down before. Okay? So, yun po yung kahulugan, translation ng salitang worship from Greek word proskuneo. So, another one, I would like to define again the meaning of worship. Worship is a state of spirit. It means it is an attitude of our spirit. Since alam naman natin mga kapatid that we are created by God with body, soul, and the spirit from God. So ito yung katangian, kakayanan, ito yung kondisyon ng ating espiritu. Of course, espiritu natin, habang tayo sumasamba sa Panginoon, it is all about internal. Hindi lamang yung tunog ng kwerdas ng gitara. Okay? Hindi lamang yung melody, okay, ng music, right? But also, it is internal. It is coming from within. Galing ito sa kaloob-looban ng isang tao. Based on our soul, according to our soul. Okay? So, we do worship because we know God. Based on the knowledge given by God to each and every one of us. Kung sino ang Diyos. So, that's why worship is based on the knowledge. It is according to the soul. Yung mismong kalooban natin na tayo buong pusong sumasamba sa Diyos. Okay? It is also individual action. Individual meaning regardless of place or situation, kahit since individual, talagang naturally as a Christian, kailangan most of the time and all of the time na nandun yung pagsamba. Kahit ano po yung ginagawa na para sa Diyos. Okay, obedience is the highest form of worship. That's why Jesus said from John 4:21, Jesus said sa John 4:21, sabi niya sa isang babae, "Believe me, woman, that the time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." Ibig sabihin po noon, na ang Diyos ay sinasamba at sasambahin o maaring sambahin kahit po nasaan tayo. Not only in the church, not only in our home, in our house, kahit saan. Okay, it is individual. 7 days a week. So, yun po yung kailangan din nating ipaalam sa lahat. Ano po? Na maaari nating sambahin ang Diyos kahit po nasaan planeta po tayo nandoon. Sa North Pole, South Pole, kahit saan. We can worship God. Anywhere of this planet. Alright, so the passage, the verse that we're going to use is from Romans chapter 12, verse 1 and 2. So, yun po yung gusto ko pong i-draw yung attention po natin doon sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Okay. But then, before I go with the passage, mga kapatid, nais ko pong tingnan yung ilan sa i-cover po natin ng mga question na kailangan po nating malaman ngayong gabi. Una, what are the motivations to worship? Ano yung mga bagay na nag-uudyok sa atin? As I said like a while ago. Ano yung mga bagay na nag-motivate sa atin, nag-uudyok sa atin, nagaganyak sa atin sa Tagalog, ano po, para sa ating pagsamba sa Diyos? Ano pa yung mga bagay na ito, ano? Alright, then another one is where the worship originated. Saan nga ba ito nag-uumpisa? O saan ito nag-uumpisa o nagsisimula yung ating pagsamba sa Diyos? Ang tunay na, sabi nga, the true Christian is worship God. Worshiping people, person, individual, yung tunay na Kristiyano. Alright, then, the Old English ng salitang worship ay galing po sa salitang worship. Worship, meaning, acknowledgement of worth. Acknowledgement of worth. Pagkilala sa halaga. Pagkilala sa halaga, sobrang halaga ng ating dapat kilalanin ay ang Diyos. So, then, this worship, the word worship is depend on the right spiritual or emotional or affectional heart grasp. Meaning, ang tunay na pagsamba o yung pagsamba natin ay nakadepende
sa tamang kondisyon ng espiritu natin o ng ating emosyon. Okay? Minsan, di ba, pagka ang emotion natin medyo affected by kung ano man circumstances, it's hard for us to worship God. Di po ba may mga pagkakataon na ganun? It must be depending on the right spiritual, right emotional, or even affectional heart grasp of God's supreme value. So nakadepende sa pangunawa natin, ng puso natin mula sa ating Panginoon, yung halaga ng ating Diyos. Okay? Gano'n ba kahalaga ang ating Diyos? Bakit natin siya kailangan sambahin? So nakasalalay sa ganitong mga bagay. In our spiritual, in our emotional, in our affection. Affection of what? Of the heart. Ayon sa pangunawa natin kung sino ang Diyos na dapat sambahin. Ayon sa kanyang sobrang halaga. Okay? Doon po nakadepende yun po yung worship ng isang Kristiyano. It is based on a right understanding of God. That's why, yung mga, alam niyo yun, yung mga essential Christian doctrine, doon pinag-aaralan po natin doon systematically, yung Diyos, tungkol sa Diyos. Okay? Hinango po yun lahat sa Bible. And then, yung tunay na pagsamba ay nakabase yung nature ng Diyos, yung kalikasan ng Diyos, yung deity ng Diyos, at yung tamang pagbibigay ng halaga, sa sobrang halaga ng Diyos. Di po ba, ang pinakamahalaga sa lahat, siyempre, siya. Wala na pong iba, di po ba? Pagdating sa pag-aaral natin, okay, sa pagsamba. Ang pagsamba ay nakasentro ay sa Kanya, hindi po dun sa tao. Alright? So then, what else is this one? That the right worship, ang tamang pagsamba, or the good worship, or the pleasing worship, is depends on the right mental grasp on the way God really is. Sabihin, yung tamang pangunawa, tamang pagkakilala, tamang kaalaman, okay, tamang pag-intindi kung sino ang tunay na Diyos. Alright? So, makakapagbigay lang ang isang tao ng tamang pagsamba pag kilala ang Diyos. Tama po ba? Kasi kung hindi kilala ang Diyos, paano natin mabibigyan ng tamang attitude, ng tamang manner, ng tamang motivation, ng tamang pagsamba, papuri ang Diyos. Alright? Kaya, yun po yung halaga po nun, Nakasalalay po ito on the mental grasp or the knowledge or understanding on the way who God is. Sino ang tunay natin Diyos? That's why knowledge about God is merely important. Ang tunay na, yung pagkakilala, pag-unawa kung sino ang Diyos ay sobrang mahalaga sa ating mga Kristiyano. Kaya patuloy po tayong nag-aaral, inaaral, tinatanggap ang mga aral mula sa kanyang mga salita. Okay, kaya mahalaga po yun na inaaral po natin si Lord, yung kung sino ang Diyos. Kasi doon magkakaroon tayo ng pangunawa, ito pala ang Diyos. Ganito pala kalaki ang Diyos na dapat pong sinasamba. Hindi po mali. Malaking malaki po siya. Hindi po natin kaya sukatin. Okay? And then, another thing is that true worship is valuing or treasuring God above all things. Ang tunay na pagsamba ay isang uri ng pagpapahalaga, treasure, parang isang malaking kayamanan, na higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa lahat ng bagay. Kaya pag kilala natin ng Diyos, mabibigyan natin siya ng tamang uri, tamang manner, tamang, panloob na pagsamba mula sa Diyos. Hindi lamang words. It comes from within. Galing sa kaibuturan ng ating puso't kaluluwa, yung pagsamba sa Diyos. Okay? Then, one thing that I would like to state or to give, to read again this evening is this one. The inner essence of worship, or the essence of worship, the inner essence, is the response of the heart to the knowledge. Response of the heart to the knowledge of the mind. When the mind is rightly understanding God, and the heart is rightly valuing God. Alright? Ito ay panloob na diwa ng pagsamba. Ito ay tugon ng ating puso. Saan? Sa kaalaman. Kaalaman ng ating kaisipan. Ayon sa wastong pangunawa natin para tungkol sa Diyos. Okay?
Dito sa pangunawa natin, naunawaan natin kung sino ang Diyos, binibigyan natin ng sobrang laking halaga ang Diyos. Okay, yun po yung sinasabi ng inner essence of worship. Tunay na halaga ng pagsamba sa ating Diyos. Alright, so yun po Okay. Sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. So, pwede po nating buksan, tingnan at basahin. Sabayan po ako. Tingnan po natin. Alright, so ginamit ko po yung Amplified Bible. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational act of worship. Kumbaga sa Tagalog, ito naman po ito po yan. Kaya nga mga kapatid, sa MBB po, alang-alang sa masaganang habag, sa awa po ng Diyos sa atin, sabi ni Paul, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Okay, so napakagandang text po, as Paul inspired by God, by this word. Kaya sabi niya, I urge you, therefore, brethren, by the mercies of God. Parang inuutusan tayo, alang-alang sa masaganang habag o yung awa sa atin ng Diyos. Actually, napakarami pong nakapaloob. Ano ba yung mga awa ng Diyos na ito sa atin? Of course, number one, primarily yung kaligtasan. Yung salvation. Na dahil sa kanyang awa, tayo niligtas. But then, nasabi niya, alang-alang sa ginawa ng Diyos, present your bodies. Yun yung ating totality. Yung ating being, bilang isang banal, isang buhay, hindi patay. Living and holy, sabi niya. Living, diba normally, yung mga, pag nag-aalay po ng animals, pinapatay muna bago ialay. Pero in our times, it must be your body, me, and your body, of course, our body must be presented or present your bodies as living and holy sacrifice. That this body must be acceptable to God. Kailangan ay katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, which is your spiritual service of worship. Spiritual service of worship. Yun po yung pagsamba. According to Paul, sa Romans 12, chapter 1, verse 1 and 2. And do not be conformed, just to continue, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Again, mind, yung ating kaisipan, that you may prove that the will of God is. Alright? So, yun po yung nais po ng Diyos, Pero, we are going to focus po dun sa isang part po doon, sa verse 1, which is, sabi niya doon, is, that your spirit, sa verse 1 po ng Romans 12, your spiritual service of worship, service of worship. Alright, so doon po tayo magpo-focus. But then, before, itakal po natin yung mga bagay na, yun, So, nais ko po munang tingnan yung ilan pang sa mga information na ating pong naalap, This worship is, of course, is a really common and very popular topic sa lahat po ng Kristiyano, itong topic po na ito. Pero, sa totoo lang po, there are some issues, concerning issues na kailangan po nating maunawaan, maintindihan with regards sa worship sa church o sa mga simbahan po, Christian churches. Ito po yung una, sabihin na natin, syempre sa atin, alarming po ito pagka naunawaan po natin about worship. Like for instance, number 1, yung pananaw po ng maraming tao that the view of most people about worship and music, it is synonymous. Sa maraming tao po, maraming tao na yung worship o yung pagsamba at yung music, yung musika, they are the same. They are identical. They are equal sa maraming tao. Okay? Yun po yung pagkakaunawa o yung view ng mga
ng mga tao when it comes sa word na worship and music are the same. But actually, pag tinignan po natin ang Biblia, ay hindi po siya magkaparehas. Magkaiba pong elemento po yun, yung worship and yung music. But then again, of course, music. Ginagamit po natin yun just to express our worship to God. Okay? Pero ang tanong, ito po ba yung pinagmumulan talaga ng ating pagsamba, yung music? Okay? Can we worship God with or without music? Of course, kahit walang music, we can worship God. Alright? Based po sa text na tinignan po natin dun sa passage. So then, another one is, another concern issue po na kailangan po nating maintindihan, maunawaan, that most people who believe that music is so inseparable from worship, that is critical or significant what style of music you use. Sa ibang mga tao o sa maraming tao, maaari silang sumamba, sasabihin nila, sasamba ako sa Diyos kapag ang ginamit na style ng music ay ito. Okay? Yung iba naman, ito. So, anong problema po doon? Problema po doon, dahil sa pangunawa po nila, pagdating sa worship and music, yung pong, alam nyo po yun, yung pong pangunawa nila sa worship, kumbaga, nagkakaroon ng paghihiwalay ng mga churches, which is hindi po dapat mangyari. Di ba po may mga church, for instance, gusto po nila medyo slow style type of music of worship. Yung iba naman, yung mabibilis. Okay? Pero ang negative implication po noon, dahil po doon sa pangunawa nila, doon sa music and worship, naghihiwalay po sila. Na hindi po dapat mangyari. Yung mga ganung mga bagay po. Yung style ng music. Yes, of course, music is good para sa atin. Mabuti po yun. Talaga naman kahit ako, nakikinig po tayo ng music. Lang, is Christian music. Alright? So then, ano po yung ilan? Tingnan po natin, ano po yung mga dahilan ng problemang ito. So, because, sabi po, that some people have in their mind is that music, sa iba pong tao, hindi po para sa atin, pinapaunawa po natin. So, we absorb po yung information, Para sa ibang mga tao, sa kanilang kaisipan, na ang music produces worship. Yung music po, ang tinitingnan nila na nagpo-produce po ng pagsamba para sa ibang mga tao. Or this music induces worship. Meaning, yung musika ayon sa ibang tao ang nag-uudyok para sumamba sa Diyos. How if there is no music? Hindi nasasamba. May mga ganun po bang mga instances, mga problema o mga issues pagdating po sa worship and music? Okay, so we are not depending on the style. Kumbaga, hindi tayo nakadepende sa klase, uri, pero sabi nga natin, ito ay tayo nakadepende ang ating pagsamba ayon sa kalalagayan ng ating spirit, kaluluwa. Ayon sa pangunawa, kaalaman, based on the logical reasoning or ideas, based on the scripture, kung sino ang Diyos nating sinasamba. Alright? So, it's not depend on the style or even the harmony or melody. Kaya, pagdating po sa ganung mga bagay, like for instance, sa mga popular church, popular church, actually, they are using music, okay, to move people's feelings and emotions in the direction of worship. Sa mga malalaking simbahan, ginagamit po nila yung music to stir up the emotion. Hindi lang po yung emotion lang, yung pagsamba sa Panginoon. It's not like not only the people's emotion or feelings to direct them into worship. We direct them into worship because of the information that we receive from God. That's why we worship God. Right? So, ganun po yung ginagawa ko nung ilang malalaking mga churches. So, another concern issues po na kailangan po nating tingnan is that there are many people who assume that music is the origin or the source of worship, and the illusion is that certain style of music produce worship. Parang parehas lang po nung binanggit po kanina, kung dito na po natin. Ang iniisip po ng ibang tao, again, sa ibang tao po na ang pagsamba, na ang pinag-uumpisan, pinag-uugatan po nito, ay ang musika. Sa iba. Right? Ayon sa style na ginamit nila.
makakapag-worship po yung mga tao, yung ibang tao. So, medyo limited po pag ganun, ano? Kaya tingnan po natin. Alright, but then, this is important statement, ano? But we have to realize this one. Music can't produce worship. Yung music cannot produce worship. It is the end of our worship. It is the expression of our worship. Alright? We can do music, we can worship God, of course. Galing sa puso natin, paari tayong kumanta sa Diyos. Paari tayong magpuri sa Diyos. Paari nating tugtugan ang Diyos through guitar or whatever instrument na meron po tayo. But music cannot produce worship. Okay? The music also cannot induce worship. Music is not the origin of worship. Alright? Ibigay po natin yung isa pang paraan to say this statement. That music is not the beginning of worship. It is the end of it. Again, yung ating pong pagsamba ay galing po sa kaloob-looban po natin. Yes, of course, we love music. And every one of us love music. Kapag awit tayo sa Panginoon, alright, nakatugtog tayo sa Panginoon. But then, we need to know, we want to know, where does it originate? Yung ating pagsamba. Saan ito nag-umpisa? Saan ito nagmumula? So, binigyan na po tayo ng hint po kanina na po. Alright, then, as we continue, itong ating topic. As I repeat, that the music don't produce the worship. That this music don't induce worship. And also, music is not the source of worship ng ating pagsamba. Okay? They are not the origin of it, but our expression. Again, our expression of our worship. That's why, sabi po, tingnan po natin uli, the verse na meron po tayo. Tingnan po natin uli yung last part ng first verse. Your spiritual service of worship. Sabi niya doon, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, present your bodies as the living holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan nyo sa Diyos. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Alright? So this worship, yung tinatawag po natin na spiritual. The word spiritual came from the Greek word logikos. I repeat. Ang salitang spiritual, the word spiritual, right? Kasunod po niya, service of worship, spiritual service of worship. It simply means, the word logikos is a Greek word, simply means in the realm of the soul. So, ginamit po natin yung Greek text, Greek word na logikos, kasi yung Biblia ay galing po originally sa Greek language. Nag-translate lang po sa English. So, when we say word spiritual, pag tinignan po natin yung kaluhulugan niya, it means the realm of the soul. When we say the word realm, pag tinignan po natin yun, it means kingdom, realm of the soul. It means from the within, from our soul, from our spirit. Alright? So it is something, when we talk about worship, we're talking something that originate in the soul. Kaya nabanggit po kanina yung statement that music is not, it doesn't produce worship. But our worship produce something that originates in the soul. Soul, of course, it is the inner person. Yung ating kaluluwa, yung ating spirito, yung ating buong kung sino tayo sa kaloob-looban po natin. And then also, the word soul, since it came from within, galing sa kaloob-looban natin, and sabi niya, it can be translated from the word reasonable, logic, reason, intellect, galing sa kaloob-looban natin ayon sa ating kalaman. So that is worship. Alright, then
let me give the word, since it is came from within, even yung intelligence came from within, o yung reasoning natin is came from within. The word worship, in Greek po ito, sa New Testament, means, sa Greek po ay latreia. Alright? Latreia, it means, it is a religious worship. It is used for priestly activities. Kasi di ba nga po yung mga tao sumasamba sa Diyos, ayon sa pagkakakilala nila sa Diyos. So meaning to say that our worship to God, yung pagbibigay natin ng pagsamba sa Diyos is of course merely, it is spiritual. Yung pagsamba ko sa Diyos, it is based on the spirit, condition of our spirit. It is internal and not external. Baga ang Diyos, di ba alam natin, ang Diyos ay nakatingin sa kondisyon po ng puso ng bawat tao. Hindi kung anong meron po tayo sa ating kamay, kung ano man. It is internal, it is not external. Alright? So music, basically originates from the soul. Kaya kailangan yung spirit, sabi nga, we must be born again to give a true worship to God. Alright? So that is the origination of our worship. And also, worship is an activity. It is an activity which we give to God. He is the audience. Siya po yung taga-panood. Siya po yung taga-pakinig sa mga bagay na ino-offer natin sa Kanya, sa ating Panginoon, sa ating Diyos in our worship. Hindi po yung tao. Diba? Basically, pag nanood po tayo ng concert, parang ano mo yung mga nag-concert, sila yung focal point. But hindi po dapat ganun, kundi ang ating Panginoon. So, because sa Kanya po natin, ibinibigay yung tunay nating pagsamba at tunay na pasasalamat mula sa bukal na nag-uumapaw mula sa ating mga puso't kaluluwa. Right? Because of our understanding who our God is. It's worship. It's internal. That's based on the music or on the style, on the tune or melody. Di ko ganun. Alright? So what else? Worship, it is again spiritual. As I said, it is spiritual and it is not physical. Alright? It is not just a voice. Hindi lamang yung basta boses. All of those are gift and external form of giving worship to God. But it is spiritual based on the condition of our spirit, our soul. Okay? But this worship, it means giving or satisfying God. Kaya sabi niya, sa verse na binasa po natin, Romans chapter 12, ito ang pagsamba, sabi niya, kailangan nating ialay sa Kanya ang pagsamba bilang katanggap-tanggap sa Kanya, katanggap-tanggap, acceptable. Alright? Base sa pagsamba natin sa Diyos, na sabi, nag-a-arise yan. Yung pagsamba natin mula sa puso po natin. Alright? Ito po yung pagsamba. Ibig sabihin, yung pong pagsamba natin, ito toong talaga nanggagaling sa puso po natin. At ito naman ay sa totoo, pag nakita ng Diyos yung talagang tunay na pagsamba, ito po ay kasiyahan para sa ating Diyos na siya ay sinasamba. At yung duty po ng tao, ng kanyang siyempre hinirang niligtas, ay pasalamatan siya, sambahin siya, purihin siya, itaas siya. Kaya kanina napakaganda po ng inawit, talagang araw-araw ako ay sasamba. 24/7. Alright? Talagang kung ano man ang ginagawa, sa inisip natin para sa kapurihan ng Diyos. Nagpapasalamat tayo dahil sa Diyos. Kung ano man ang meron tayo nito, dahil sa awa ng Diyos. Di po ba? Okay. And then, what else is true worship? This is thanking God for His person. Why we worship? Because we want to give thanks to God. Bilang siya na Diyos, na nagkatawang tao, of course, and His works, kung ano yung kanyang ginawa at ginagawa at gagawin, we are offering praise for Him. Pinupuri po natin ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay mula sa ating kaluluwa. Dahil sa pangunawa natin sa napakaganda, napakalaking kaluwalhatian, kamanghamanghang Diyos na meron tayo. Yun po, kaya kung bakit tayo sumasamba. Hindi tayo sumasamba, halimbawa, wala nang music, wala nang nag-play ng music or organ or something.
hindi na tayo sasamba. Hindi po, tuloy po yung pagsamba po natin. Okay, so that's why sumasamba tayo. Tayo mga Kristyano, kahit wala sa tune, right? Tayo nagpapasalamat sa Diyos, sa Kanya, kung sino siya, bilang tao, bilang Diyos. Sa Kanyang mga ginawa, sa Kanyang mga gawa, syempre. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Napakarami. Pag tinignan po natin, ano po, mulat lang natin ang ating mata, kita na natin ang ginagawa ng Diyos. Tinignan natin yung Biblia, Bible of course, makikita natin yung mga detalye na mga nagawa at ginagawa ng Diyos para sa atin. At dahil doon, nagbibigay tayo, nag-aalay tayo sa Kanya ng papuri at pagsamba. Dahil sa Kanyang ginagawa at sa Kanyang ginawa bilang ating Diyos. Alright? So, I know you are familiar with the word hymn, mga hymnal. Maganda po yun, ano? Because yung hymn, alright, yung hymns, actually dati, ako'y nag-umpisa po sa JIL, sa Jesus Lord. So, most of the songs na ginagamit po is contemporary modern. I never hear the hymnal songs or whatsoever yung mga word na ito. Pero maganda po doon pag gumagamit po tayo ng hymns. Okay? Meron po doong mga verses carried with right theology in the right way. Yung informasyon, mga bagay tungkol sa Diyos, kung sino ang Diyos. Pag narinig po natin ito, yung mga hymnal songs, mga kanta na ito, naalala natin yung mga binabasa po natin sa verses sa Bible. Like for instance, yung halimbawa, akong isang tao ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, kahit anong pakinig ko sa hymnal song, hindi ko masya maintindihan. Sapagkat hindi ako makakonect agad. Pero once na yung tao, for instance, nakapagbasa ng Bible, naturuan ng right theology, right doctrine about who God is, maalala niya kung sino ang Diyos at makaka-connect siya dun sa kinaanta. So, it's not just an emotion, but most hymn, based on the information mga kapatid, it touch the inner being. Tinatouch niya yung kaloob-looban ng tao. Kasi it is the word of God, salita ng Diyos. It brings peace, yung kapayapaan. Pag pinakinggan po natin yan, the feelings of gratitude, yung alam niyo yung pong emosyon, yung pakaramdam na nais po natin magpasalamat sa Diyos. Yung senses natin, there is some sort of sense that we give credit and glory sa kabutihan ng ating Panginoon based on His goodness sa mga hymns. Kaya inaaral po natin, tinitingnan po natin, di ba pag nagsiselect po tayo ng kanta in our application, we look for the verse. Na itong verse na ito is talagang hinango ba talaga sa Biblia? Ito ba talaga yan Diyos? Okay, pagka alam natin ito po galing sa verse, sa Biblia, pwede natin implement, gamitin po natin. Pero kung hindi, wag natin gamitin. Okay? So actually yung mga hymn songs, came from the Greek word hymnos. Yung mga hymns. It means song of praise, yung hymns. Song of praise, mga awitin na pagpupuri sa Diyos. Nag-umpisa po ito way back 7th century. Before, 7th century. But the Christian, sabi, yung mga Kristyano po ngayon, I mean, aminado ako, hindi ko po ito alam before. Pero naunawaan ko, mainam pa lang pakinggan ito mga hymns. So, what I did is that pinapakinggan po natin. And then, alam niyo po kung saan hinango po yung mga hymns? Okay? It came or drawn from the book of Psalms. Yung po mga verses or even the lyrics of hymns, mga hymnal songs. Siguro, familiar kayo dun sa kanta na Amazing Grace. Amazing Grace. How great thou art. Mga ganun po mga awitin. Turn your eyes upon Jesus. Po yung mga ilan sa mga examples po ng hymns. Matagal na po yung mga awitin na yon. But then, again, theologically, information, yung mga bagay na meron po sa lyrics, talagang biblically, doon po kinuha. Doon po hinango. Kaya, yun. Ganda po na tingnan po natin. Tingnan po natin na bisitahin po yung ilan sa mga awitin tungkol doon. Kasi about God pa rin naman po yun. Wala pang mawala sa atin. At the same time, madadagdagan pa yung, alam nyo yun, yung mga knowledge natin about God based on that particular songs. Alright.
So what should motivate our worship? Ano naman po yung nag-uudyok sa atin, naggaganyak sa atin, nagbubunsod sa atin, bakit kailangan natin sumamba? O bakit tayo sumasamba? Hindi po yung ganda ng, yung introduction ng mga instruments, not like that. Okay? O even nung mga, kung may piano, hindi rin po yun, ano? O nung mga tunes. So, based on the verse number 1, what should motivate our worship? Pag tinignan po natin yung ating yung text po na binabasa natin, Romans chapter 12 verse 1, I urge you, therefore, brethren, alright, ito po yung nagmo-motivate sa atin. By the mercies of God. By the mercies of God. And then, it must be the way. Bakit namomotivate tayong sumamba? It's because of the mercies of God. Dahil sa awa ng Panginoon. Dahil po sa awa, tingnan niyo po yung term sa pag-English, not only mercy, but mercies. Naka-plural po yun. It means to say, may mga nakapaloob na mga idea, ano ba yung mga dahilan at naging dahilan ng yung pinakita ng Diyos ang kanyang awa so that we can offer to God spiritual service of worship. Ulitin ko po sa verse 1 ng Romans chapter 12 verse 1. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Again, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Yung habag na ito, yung nagiging, sabihin natin, springboard ng ating pagsamba na nagmo-motivate sa atin para sumamba dahil sa kanyang awa. Mga awa, mga awa. Sabi niya, by the mercies of God. It is in a plural statement. Not statement, word, mercies. Meaning of mercies. Pag tinipain po natin yung meaning ng mercies, basically, essentially, it is everything that God has given us in mercy. Lahat ng tinanggap natin, lahat ng bagay na meron tayo, tinanggap natin, ay dahil saan? Sa awa ng Diyos. That's number 1. When we say mercy, all of the things that given by God to us that we don't deserve. Yes, to be honest, tayong mga tao, we are not deserving to receive the mercies of God because He is God. Pero again, because of that word, yung mercies, pinabot niya sa atin, in-express niya sa atin by giving everything about Him, from Him. Because of what? His mercies. Okay? It will include, of course, that's why we are worship God. Everything that we don't deserve. Ang bagay na hindi man natin kailangan matanggap, hindi natin deserve tanggapin, pero tinanggap natin, natanggap natin. Bakit? Dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Because of His mercies. Everything that we have from God is mercy. Lahat po ng meron tayo, ulitin ko, meron tayo ngayon, even our life, spiritual life, is because of the mercy of God. Mercies of God. Napakalaki po ng awa ng Diyos. Yun po yung nagmo-motivate actually, dapat po sa atin, why we have to give worship to God. It's because of His mercy. Okay? Yun po yung tinitingnan. Hindi po yung music, style ng music, kung ano man ang gagamitin. Because we motivate because of what? His mercies. Okay, so let me say something about the word mercy again. Ano po ba yung mga categories? Actually, dami, Pag tinignan natin yung mga mercies of God, so sabihin, I will give you those mercies na pinahain po ng Diyos, binigay po ng Diyos. First, from the list, eternal love. Walang hanggang pagmamahal, pag-ibig, binigay po yun ng Diyos ayon sa kanyang awa. Eternal grace, pang walang hanggang grasya. Grace from God. We are saved through grace. Kaya nag-worship tayo sa Diyos. Because of His mercy, meron tayong binigay sa atin ng Diyos and we receive the Holy Spirit. It's because of His mercy. Another one is everlasting or eternal peace. Pag meron tayong Holy Spirit, kasama natin ng Diyos, we have everlasting peace. Pang walang hanggan, pang matagalan, hindi pansamantalang kapayapaan. Everlasting or eternal peace because of His mercy. We have eternal joy. Whatever the circumstances of a Christian, we have the joy. Yung tunay na kagalakan mula sa Diyos. Why? Because of His mercy. One of His mercies.
We have also received saving faith. Saving faith. Yung pananampalataya na meron tayo ngayon ay pananampalatayang nagliligtas. Totoo. Dahil kay Kristo na nagbigay ng pananampalataya po sa atin. Because of His grace, because of His mercy, we have the strength, we have the comfort. Okay? We have the wisdom, yung mga kaalaman, karunungan, kalakasan, even hope, yung pag-asa na meron tayo kay Christian. Yung ibang tao, they don't know the true source of hope. Pero tayo alam natin kung sino. And it is God. He is God. That's why we worship God. Because of His mercies. We urge by the mercies of God. Because of His mercy, we have also patience. Meron tayong pagtsatsaga. Okay, kung ano man ang nararanasan po natin, despite of. Of course, kindness. Yung Diyos nagpakita ng kindness. And also, we have kindness, honor, karangalan, glory, kaluwalhatian, righteousness from God. Lahat po yan ay base saan? Sa awa, biyaya ng Diyos. That's why we have to worship God. Kumbaga, ito po yung nagiging dahilan why we need to worship, why we worship God. And of course, yung security and then yung eternal life na meron po yung tao, yung Kristiyano sumampalataya po sa Diyos, eternal life. Yes, it is the most and the greatest gift from God. But lahat po ng nabanggit natin ay napakainam na regalo para sa atin mula sa Diyos. That's why we need to worship God. Alright? And of course, yung word na forgiveness. Sino po ba nagpatawad sa atin? Hindi po ba ang Diyos? Reconciliation. Ginawa tayong kasundo, sabi natin kabati ng ating Diyos dahil kay Kristo. It is based on His mercy again. We have peace from God. Marami pa pong iba. Yun po yung ilan sa mga bagay na nagudyok sa atin about the mercy of God. Why we worship God. Because of what? His mercies. Dami po kaya mercies. Naka-plural po yung form. Another one, we also justified. Justification. Ibig sabihin, ginagawa niyang matuwid yung Kristiyano sa harap ng Diyos dahil kay Kristo by faith alone, through Christ alone. Alright? That is based on the mercy of God also. Mercies. Sanctification. Alam niyo yung Kristiyano, araw-araw, bawat araw, pinababanal po ng Diyos yun as we obey on the Word of God and by the power of the Holy Spirit. Sanctification. We have also the freedom to do good, to be a slave of righteousness. Okay? No, kasi slave tayo ng mali noon po, but now, as a Christian, tayo po slave na ng katuwiran ng kay Kristo para sa Diyos. And also, we have also the resurrection. Nung tayo ay patay, ngayon tayo binuhay ng Diyos, kasama ng Diyos. Hindi po ba? Mga ganun po bang mga bagay? So, those are the things that motivates our heart to worship God. Okay. So if we're going to read po yung verse, also Jesus speaks to the Father on our behalf. Nagsasalita po ang Diyos, namamagitan po ang Diyos in our behalf. I mean, si Kristo para sa Diyos in our behalf. 8:34 ng Romans, sabi po sa verse na yun, that Jesus, sabi ni doon, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Si Jesus po itong tinutukoy dito. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Si Jesus po yan, namamagitan po para sa atin. Kaya, wow, talagang napakainam malaman na meron po tayong Kristo na namamagitan sa Ama para sa atin. 1 John 2:1, ito naman po ang sabi, that He, the Lord Jesus Christ, advocate with the Father. Mga anak, sabi po ng 1 John 2:1, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala, ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. So meaning to say that Jesus our Lord serving as what? Advocate. Siya po yung ating tagapagtanggol. Mali tayo. Meron tayong tagapagtanggol. Si Jesus. Wala tayong tagapagtanggol. Tatanggapin natin lahat ng galit ng Diyos. Hebrews 7:25. So dito maunawaan natin that sabi, Jesus always lived to intercede us. Intercede. Siya yung namamagitan, nananalangin para sa atin. Sa Hebrews 7:25 sabi doon, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos.
sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila, para sa atin. So lahat, sabi lubusang niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ni Jesus. Okay, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila, para sa atin. Siya po yung nag-i-intercede palagi para sa atin. Di po ba napakagandang malaman, maunawaan po na meron tayong Kristo na laging nandun para mamagitan in our behalf para sa ating Diyos Ama. So ano po yung response natin? Sabi ng Psalms 116 verse 12. Okay. Pag binasa po natin, ano po yung kailangan nating ibigay sa Diyos dahil sa kanyang mga ginawa at awa na ipinakita sa atin, ibinigay para sa atin. Sabi po ng Psalms 116:12, what shall I render unto the Lord? Yung word na render, what shall I give? What shall I provide unto the Lord for all His benefits towards me? Sa Tagalog, kay Yahweh na aking Diyos, anong aking ihahandog? Dahil sa ginawa ng Diyos, sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Okay. Kaya naman sinagot ni Paul, yung verse na ito, binigyan ni Paul ng kahulugan. Kaya nga, ito sabi, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So meaning si Paul, hinango po yung kasagutan na yun ayon dun sa Psalms na binigay naman ng book ng Psalms, from Psalms 116 verse 12. Ano nga bang ating may handog para sa Diyos? Pero yun po yung sinasabi ni Paul na we should be moved, we should be motivated and compelled by sabi natin, yung talagang kamangha-mangha, yung staggering mercies of God given to us to worship Him. So, okay, tandaan po natin yun, mga kapatid. Para sa akin, tatandaan ko itong mga words na to kasi yun yung nag-drive sa atin why we need to worship God. Sabi natin yung word na laksa-laksang kayamanan ng awa ng Diyos para sa ating lahat ay binigay para sa atin na dahilan upang tayo sumamba sa Diyos mula sa ating mga puso. So, it's not external. Alright? Yung pagsamba po natin, it's internal to God. So, yun po yung response po ni Paul. Alright, so, yun pong, alam niyo yan, yung tunay na pagsamba ay nabubo sa pamamagitan ng pagkaunawa sa kayamanan ng pagliligtas o kaligtasan ay binigay ng Diyos para sa atin. Pag naunawaan natin po yun, nabubuo yun, parang building, Naunawaan natin, lumalaki, lumalawak. Yung pangunawa natin kung sino ang Diyos, kung ano yung ginawa ng Diyos, na talagang nag-motivate sa atin, na dapat talaga nating sambay ng Diyos. Based on the text. That's why Paul said, from Romans 11:33, okay, sabi niya doon, oh, the depth of the riches, both the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His ways past finding out. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Kasagana, napakalaki, napakadami, napakalawa. Hindi matarok ang kanyang karunungan. Okay? At kalaman. Sino makakapagpaliwanag ng kanyang kapasyahan? Sino makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan gaya na nasusulat? Sino ang nakakalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? So meaning, lahat ng mga bagay na ibinigay niya, even yung awa niya, these are immeasurable. Hindi natin pwedeng sukatin. Okay, para sa atin, again, hindi tayo po deserve. We are not deserved to receive all those things. But because of His mercies, dahil sa awa po ng Diyos, pinahayag, ipinabot, binigay po para sa atin. Okay, sa Romans 11:36, ito po yung parang yung expression of worship text ni Paul, doxology. Sabi po ng 11:36 ng Romans, for from Him and through Him, and to Him all things, to Him be the glory and honor forever, Amen. Okay, that's a worship.
That's a statement giving, alam niyo yun, talagang bumukal kay Pablo. Parang nag-erupt talaga yung kanyang pasasalamat pagsamba. Na ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Diyos at nag-i-exist para sa atin. Lahat ng bagay na ito, ginawa niya para sa atin, para rin sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kaluwalhatian, karangalan. And that is pure worship. There is no tune, there is no music behind. Doon sa text na yun. Okay. Baga ito yung words, yung text na talagang nag-contemplate yung kanyang deep reflective thought. Yung malalim na pangunawa, pag-iisip niya tungkol sa Diyos. Pinahayag niya po according to John MacArthur from chapter 1 to 11 ng Romans kung sino ang Diyos, na ano ang ginawa ng Diyos, yung saving grace ni Lord. Pinahayag po doon, pinahayag yung awa ng Diyos. And it was being concluded from Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kung ano yung dapat nating response. According to the richness of God given to us, undeserving sinner. Yes, we are undeserved sinner. But we receive all those things from God by faith alone, through Christ alone, through His grace alone, through His glory alone. Through the scripture, nalaman po natin yun. Okay, then, what else? Alright, so let me read once more the Romans chapter 16, verse 25 to 26. Tingnan niyo po ito. Purihin ang Diyos. Purihin, give praise. Diba, nagpupuri, worshiping, nagpe-praise. Purihin ang Diyos. There is a command na magpapalakas sa inyo, makapagpapalakas sa inyo, makapagpalakas sa atin. Sino nagpapalakas? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng magandang balita, the gospel, the good news. Tungkol kanino ang gospel? Tungkol kay Jesucristo na ipinapangaral ko, sabi ni Paul sa Romans 16, 25-26. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwaga, sabi niya. There is a revelation of the mystery na itago sa loob ng mahabang panahon. Matagal na itinago, pero na-reveal, nahayag. At tayo sa panahon natin, in our generation, we receive, we learn, okay, the good news, the gospel of the Lord. Subalit, sabi ng 26, subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag. Dahil sa utos ng Diyos, ng walang hanggang Diyos, eternal God, itong mabuting bahalita na ito ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod. Ang lahat ay sumunod sa kanilang pananampalataya sa Kanya. That's why we have to give thanks for the good news. We have to praise God and worship God, of course, to praise according to the gospel of the Lord. Yun nga, dahil yun po yung nagmo-motivate sa atin about yung kanyang pagliligtas po sa atin. And because of this salvation, kung tayo tunay na ligtas, ang sabi, it leads to the obedience of faith. Okay, the salvation leading to the obedience of faith. Nagiging masunurin yung isang Kristiyano according dun sa pananampalataya. And then, to Him be all the glory through Jesus Christ. So these are the, sabi ni Pastor John, sabi niya, these are the doxological outbursts. Tinignan ko yung meaning ng doxology. It is the formula of praise. Yung pagliligtas ng Diyos, okay, naglilid sa atin to the obedience of faith. Yun po yung salvation. Nagiging masunurin dahil sa pananampalataya. Lahat ng mga ito, again, because of the mercies of God. That's why we worship God. Okay. Sa Ephesians 3:20-21, sa Kanya means sa Diyos, sa pamagitan ni Jesus, na makakagawa ng higit pa, who is able to do far more abundantly, yung richness, okay? Kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Sa kanya nawa, ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. It's another outburst of praise and worship to God. Yung pong statement na ito, sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa higit nating hilingin at isipin si Kristo, kay Kristo. Alright? So binigay sa atin yung awa, which are all
talagang sabihin natin yung word na unimaginable. Hindi lubos nating maisip. Okay? Hindi natin lubos maisip ayon sa kanyang kapangyarihan, according to His power that working in us. Yes, there is a power working in us, the power of the Holy Spirit. And by that, we give all the glory, the praise, okay, to the Lord Jesus Christ. Yung lahat ng kaluwalhatian na nahayag ay para sa Diyos. In all, sabi niya, in all generation, forever and ever. Amen. That is worship. Okay. Mula sa puso niya ni Paul, pinahayag niya yung kabutihan ng Diyos para sa Diyos, magbigay ng lugod sa Diyos, kaluwalhatian para sa Diyos. Okay, it's a worship. Yun yung contemplation ng worship, doxology. And then what else? This. Sa Philippians chapter 4, verse 19. Ito, tingnan niyo po. Alam niyo na po ito, pero basahin ko po sa inyo. Ha? And my God, our God, will supply. Ibig sabihin, He will supply all your needs, all our needs, to His riches in glory in Christ Jesus. Sa 4:19 ng Philippians. Right? Buhat sa hindi mauubos, na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At talaga namang ibinigay na yung mga pangangailangan ng isang Kristiyano to be saved, para magkaroon tayo ng eternal life. Di po ba? According to His richness. So that's why from Philippians 4:20, ito naman yung response ng heart ni Paul. Sabi niya, Philippians 4:20, now to our God. Ngayon, sabi niya, now to our God and Father be the glory for forever and ever. Amen. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. So again, this is in response of the glories of salvation to us. That's why we worship God. According to His mercies, we save by grace and His mercies. Okay, yun po yung pagsamba. Ano po? Even si Paul, di ba? Ginamit niya yung example ni Pablo. Sabi niya, ito yung experience ni Paul. Sabi niya, nung una, sabi ni Paul sa 1 Timothy 1:13, kahit nung una ay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, si Kristo ang Diyos. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi niya nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. So, ganun din po tayo marahil nung hindi po tayo Kristiyano, hindi pa po tayo na-encounter ang ating Panginoon, hindi pa po tayo nagbabasa ng Bible, ng Word of God. Madalas po natin nalalapastangan ng Diyos, madalas po natin na maaaring inusig siya, inilait ang Diyos, binaliwala ang Diyos. Pero sabi niya, sa kabila nito, nahabag sa akin ng Diyos. Nahabag siya dahil sa kanyang habag. Kasi sabi niya, hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pero nung nasa pananampalataya na siya, yung estado ng kanyang pananampalataya ay na kay Kristo, nasa Diyos. Ayun, di po ba? Nagbigay siya ng napakaganda at napakalalim na mga pahayag, pagsamba sa Diyos, pasasalamat sa Diyos. Sa 1 Timothy 1:17, now, to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. 1 Timothy 1:17. Purihin natin. Luwalhatiin, magpakailaman ng iisang Diyos. Walang haring, walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. And that's worship. That comes overwhelmed from the heart, from the soul of Paul. Ganon din po tayo. That's the motivation of worship, not the music. Okay? Not the style or any kind of a style of music. Kahit nasaan tayong lugar, kahit nasa palengke tayo, sa school, okay, even sa congregation, dapat malaman to ng kapatid. Okay, then, kahit nasang planeta natin tayo, kahit anong language po natin, that our thinking, our language, our motivation to worship is, of course, based on the mercies of God that overwhelms our thanksgiving, our giving glory only to Him, our worship only to Him. At yun nga, di ba, nag-umpisa yon sa word na, I beg you. Nakikiusap ako sa inyo, I beg you, sabi ni Paul, Romans chapter 1. In other translation, I beg you, I plead with you.
I urge you, yung word. Meaning po nun sa Greek lexicon, sa King James, meaning po ay parakaleo, sa compound words. Meaning, call to one side. Pag tingnan po natin yung English translation, I call you, yun, tinatawag tayo, a strong call, or even this is a command. Brethren, because of these mercies of God, I beg you, I plead, nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Paul. Because of these mercies of God, we have to know these mercies of God. Pag naunawaan po natin yun, pag nalaman po natin yun, yes, we can give absolutely 100% worship only to God. Okay. So also this is the mandate. Mandate, yes, command. Pag sinabing mandate. Do not forget also, yun nga, itinatawag natin na manner for us to worship. What is the right manner? What is the right behavior or right conduct for us to worship God? Kailangan po natin maunawaan din po yun. Ano? But then, sa tingin ko, time na po ako, mga kapatid. Or else, ano po, itutuloy pa po pa natin or to be continued na lang po. Para po makapag-rest po kayo. I feel po na parang medyo okay lang po. So, Okay po, yes, Brother Paul. ay, sunod na lang daw po ulit. Okay. Sige. Yan. Just to summarize lang po yung ating pong content, ano, kasi alam ko po, yung time po, ano, talagang hindi po natin kontrolado po yung oras. But then again, nandun po na unawaan po natin yung pagdating po sa pagsamba, yung worship. Ano po yung nagmo-motivate po sa atin to worship God. And by this discussion, I pray to our God na na-receive po natin. Hindi man madetalyo yun, pero I believe that God will, to instill, to inject in our heart and our mind to worship God. Okay? That motivation of our worship is because of the mercies of our God. Tayo po yung mag-pray. Lord, salamat po muli sa oras, panahon. Binigay niyo po sa amin at pinaunawa niyo po sa amin, though we are not deserved to receive all your mercies of God. Hindi po na kami deserve para tanggapin po lahat ng mga bagay na dahil sa inyong awa. But we receive all of those because of your mercies. In our response, based on the knowledge that we receive, in our heart, Lord, I pray to move these hearts to give you the highest praise, highest honor, highest glory through Christ, your Son, our Lord, our Savior. Amen.